Hey guys! Welcome back to my channel. For today's video, nasa Paris tayo today pa rin. And today is our second day. So pupunta tayo pupunta tayo sa Louvre Pyramid. So yun yung glass pyramid na sikat. But going to that location, marami tayong mga madadaanan. So dumaan na rin tayo guys sa Grand Palais. Malapit lang yun dito sa hostel namin. And then we will go doon sa bridge nila na maganda. And then pupunta tayo sa Opera Gallery. And then Palais Center or Palais Garnier. Bahala na kayo, hindi ko alam paano i-pronounce yon. Pupunta rin tayo sa Jardin du Palais Royal. And of course, pupuntahan natin yung isang museum dito na malapit sa ating hotel, which is hotel. So pupunta rin tayo sa Hotel des Invalides. So marami tayong mga madadaanan pa going dun sa mga location natin. It will be like a whole day of walking. Kailangan pag pupunta kayo dito sa Paris, experience nyo yung mag-walk para ma-appreciate nyo yung mga magagandang architecture dito. So samahan nyo ako today guys sa ating adventure. Hey guys, welcome to my channel. Join me as I explore castles, cultures, and cuisines across Europe, one country at a time. Let the adventure begin. Hey guys, buongiorno. So, for today's video, syempre dito kami ngayon sa hostel. Nagbe-breakfast kami guys. Ang ganda ng view. Look at that. Diba? So relaxing sa umaga. Good morning! Welcome back to my channel. For today's video, pupunta tayo sa Louvre Pyramid. Isa siyang glass pyramid, 30 minutes away from my hostel. So yung hostel ko nga pala is malapit lang dito sa Grande Palais. So Grande Palais is like a museum. So kung ang Pilipinas ay may National Museum, dito rin meron din silang ganon. So malapit rin to sa metro station. Samahan nyo ako and let's see the view, kung ano yung mga makikita natin along the way papunta doon sa destination natin for today's video. By the way, hindi na nga pala kami kumuha ng bus hop on, hop off because sarado yung mga main attractions and yung mga daanan in general kasi merong marathon. Basta may mga race daw today. So from 9 AM to 2 PM sarado yung mga daanan. So after 2 PM pa magbubukas yung mga daanan and yung mga access papunta ron sa mga magagandang tourist spot, which is doesn't make sense kung magbabayad kami ng hop on bus, tourist bus, kasi sayang yung pera kung alas 2 pa magsisimula lahat. So yun guys, so kaya nagbago kami ng plano, pupunta na lang kami doon sa Glass Pyramid na isa rin sa mga best attraction dito sa Paris.
So kung mag-aalala nyo yung sa Jones Bridge na ginaya dyan sa Maynila, ito yung parang ginawa nilang replica. So ito yung parang ginawa nila isko doon sa Jones Bridge. Kaya gumanda na rin Jones Bridge. Pero look at that! Nahawakan ko yung totoo. Yung totoong pinagmulan. I mean yung totoong pinagayahan. Oh my God. Talagang ang tibay ng bakal. Tigas. Hindi siya hindi siya kinurakot. Ganyan dapat. Hey guys, so yung nakita natin sa likod is yung Hotel de Invalides, kung tama yung pronunciation ko. So basically, etong place na to is makikita nyo rito yung series of army museums including a church and yung tomb ng mga many famed officers ng France, including si Napoleon. So that's it. Baka libre lang kasi dire-diretso ata silang pumapasok. So let's see. So libre nga guys, libre, positive. Positive tayo. Pwede na sila ng bag. Bongga, at least nakalibre tayo. May isang museum na tayo ng libreng napuntahan dito sa Paris. So, syempre, pag Pilipino ka, gusto mo mga libre, diba? Oh. Pasok tayo dito, guys. Libre. So, kaya natin. Picture libre tayo. dito. Dapat may picture dito sa entrance. Ay, picture daw muna yung vlogger kong friend. So, let's go. Pick a pic. 今天我看到有人拍照，他会在其他情况下，有啊有啊，对，他就直接拍的时候走路上。 Bibilip talaga ako. Moving entrance. Ayan. Ganda, wow. Bonjour.
Oh my God. Wow! Ito pala yung loob niya. Ang ganda! Except for the... So, dito na nga tayo guys sa loob. Sobrang ganda, di ba? Nakita nyo naman yung mga shots natin sa loob. Di ba? Best things in life are free. Oh. Literally libre dito. Kaya super, super ganda. Super ganda. Nakaka-amaze. Hindi man kami nakapunta sa Rome. Parang it feels like Rome. Right? So guys, ito yung main entrance nung sa museum na itong Hotel de Invalides. Quick fact lang, so Invalides means imbalido sa Tagalog. So sa mga crippled. So tinayo to ni Louis XIV dati para i-accommodate lahat ng crippled, frail, basically yung mga imbalido galing dun sa war. So dito nila actually ina-accommodate yung mga mga nag-service during the war. Yun, so hindi na tayo papasok sa loob guys kasi kailangan natin mag-avail ng ticket. Pero i-YouTube ko na lang and i-research ko na lang actually kung ano bang mga makikita natin sa loob. More details about this hotel. So, sabi dito, from invalids to invalides. So, sabi ko nga, dinesign to para i-accommodate yung 16,000 residents. 1600s. 16 what? To accommodate 1,600 residents. The Hotel Invalides held over 4,000 in 1714. Imagine. Daily life for the invalids was organized on the military lines overseen by a governor, a post that will still exist today. Ang bongga. So yun guys, nakakita tayo rito ng isang para siyang bilihan, para siyang cafeteria per se. So mura lang dito yung mga panini and all. So, o-order ako ng panini kasi para siyang panini is like a sandwich. So, try natin panini, tomato with mozzarella and pesto. Let's try that. 10, lasagna daw 10. Okay. Me, panini. You have panini? Panini with tomato, mozzarella, and pesto. One, yeah. How much? Kami lasagna. Bolognese. Parang masarap. For you, ano daw yung sa'yo? Tawag dito. Yes. Hindi namin alam yung mga tawag. Pancetta, pork and tomato cream. Pork and tomato. Pork and tomato. Okay. How much for panini? 3.80. Okay. Merci.
Ganda dito guys, so parang ito na yung pinakamurang lasagna po? ito na yung pinakamurang tindahan na napuntahan namin dito. And look at that kung sino yung mga pumunta rito. Be, look at that kung sino yung mga celebrity. Hindi ko yung kilala guys, pero tingnan natin yan sa social. Ay, sino to, si Celine? I warmed the butter. I think yes. Hindi, kamukha lang ni Celine, pero wow. I-take away natin kasi mas mura kasi baka may mga service pa rin. So, diba? may stop over mo lang kami dito. So, meron dito parang local nabilihan ng mga Para siyang cafeterias, something like that, no? Wow. This is very cozy. So, ito yung loob ng parang kanilang cafeteria rito. Parang yung mga locals ata dito pumupunta to buy things. Nasa harap lang to guys ng Swiss Embassy. Switzerland Embassy. Yun yung landmark nyo para puntahan to. Pero that's if galing kayo sa location ng hotel. Ano nga yung hotel kanina? Hotel de Invalides. Yes. Oo. So, Hotel de Invalides is isang tourist spot. So, kung galing kayo doon at nagutom kayo, pumunta kayo dito. Daroko Trattoria. Ano kaya ibig sabihin nun? Let's check sa Google. Thank you. Let's see. So, punta na kayo dito guys. Ito yung kanila kaninang bread for today. Oh. Yan. Ayan na siya. Diba ang ganda dito? Oh my God. Sabi ko sa inyo, maglakad-lakad lang tayo, makakita tayo ng mga Moraita Harrison Plaza eh. Diba? And Instagrammable yung lugar. In fairness naman. So yun guys, nakabili na tayo dito ng water, ng mga sandwiches, kung gusto nyo ng mga pastas and all. Ito yung street na pupuntahan nyo. Ang landmark nyo is yung Swiss Embassy guys. So totoo ang chismis. May mga mura din talaga dito for the locals din. So ito yung kanilang Ministry of Education. Kung baga sa Pilipinas, ayan ang kanilang DepEd. So as a tourist, hindi naman turista dapat. Adventurer nga pala ako. Ayokong tawagan ng turista. Kasi hindi naman kami tulad niyan. Kasi pag sasakay ka sa mga bus at hop on, hop off, di mo ma-enjoy yung Paris. So kailangan mas maganda talaga by walk para ma-appreciate mo lalo yung Paris. Tulad niyan, marami tayong nakikita kung anik-anik. Tapos, Diyos, nagtitipid lang yan sa pamasahe. Sir, paki-ano nga, huwag niyong isa-subscribe yan So yun, nagtitipid. Exactly, kasi hindi naman tayo turista dito. We are adventurer, kaya nga J-Venture tayo. So dapat, pag gusto mong ma-appreciate lahat, gusto mong i-explore yung mga ginagawa ng mga locals, ang kumakain ng locals, so mas maganda kung maglalakad-lakad kayo here in Paris. Pero kung gusto niyo pumunta dun sa mga hotspot, tourist spot talaga, sige, sumakay kayo sa mga cruise and all. Kung gusto niyo experience yun. Yun guys, so andito tayo ngayon sa tapat ng Musée d'Orsay. So itong Le Musée d'Orsay ay ito ay tinayon nung 19th and 20th century ng European. So dito makikita yung mga yung mga 19th and 20th century European art collections. Ayan. So ito actually ay isang former or lumang railway station dito sa Paris. Stop recording.
guys, so finally, after like almost more than 30 minutes of walking, nakarating din tayo dito sa lugar. Kung saan, ito yung papunta sa, papunta to doon sa Glass Pyramid guys. Tignan nyo naman yung entrance. So let's see kung anong meron doon sa loob, and hopefully walang masyadong tao. Today is Sunday. So hindi ko alam kung paglinggo ba maraming tao dito or what. Pero we finally arrived here guys. Guys, so parang seems like ito yung parang perfect spot dito pagpa-picture. Ang dami nakapila, so pila tayo dyan later. So dahil nga this is inspired by the Egyptian pyramids, yung mga makikita nyo doon sa loob yung mga makikita nyo doon sa loob ng museum for sure is mas maraming mga Egyptians na mga artifacts. So as you can see guys, sobrang daming taong nakapila na gustong pumasok doon sa loob ng museum. So dahil mahabang pila, hindi na kami bibili ng ticket. So sa labas na lang kami mag-ikot. Hindi, charot lang. Wala kaming pambili ng ticket, yun talaga yung totoo. Yun guys, so kung gusto nyo magkaroon at ng magandang picture actually dito sa Glass Pyramid, huwag kayong pupunta rin sa pinaka-front. Punta na kayo dito sa harap. Kasi sa front, andun ang daming pila, mahaba yung pila. Bukod sa ticket, maraming nakapila. Marami ring nag-aabang dun sa mga picture-picture So, kung dito kayo pupunta sa likuran, tingnan nyo, mas less yung tao. Though may tao, pero mas less siya. Walang nakatayo, mostly nakaupo lang sila. So, mas Instagrammable and ma-achieve nyo yung gusto nyong picture. So, yun lang ang isang tip pag pupunta kayo rito. Guys, ina nyo, napaka-smart nung invention, no? Di ka na magpupulot ng bola. Yan, babalik lang sa'yo yung bola. Kalaro mo yung sarili mo. Ang bongga! Bili na kayo. Yun guys, isa pang travel tip. Bibili kayo sa mga restaurant ng mga water, mga 2 euro yon. So, may makikita kayo sa mga street na mga ganito. Yan, sila kuya sa likod nagtitinda yan. 1 euro lang yan. So, malinis lang din naman. Malinis naman yan for sure kasi nakasilid lahat eh. So, kung gusto nyo makatipid sa tubig, bili lang kayo dyan sa mga street. By the way, andito nga pala tayo sa tapat ng opera. So, kung familiar kayo sa opera, so, dyan sila nagpe-perform sa opera. And ito yung parang low budget siguro or affordable na mga establishments, and dito yung mga brands na, and may mga okay din dito. So alam mo talaga na kinakater nila yung market dito na nasa middle class or maybe low middle class, yung mga ganon. So andito yung iba't ibang klase ng mga tindahan na pwede nyong puntahan. And andito rin syempre yung bus station papunta sa airport. So kung gusto nyo rin makatipid, pwede kayong sumakay rito sa bus sa opera.
via Roissy bus. Tapos iti-take na kayo dun sa Terminal 2 ng Paris Charles Airport. Okay? So another tip, kung naghahanap kayo ng mga affordable na mga kakainan at mabibilihan ng mga gusto nyo mag-shopping, punta na kayo dito sa Opera. So Opera yung pinaka location saan andun yung metro, bus stations, meron din ditong from airport going to Opera. So punta kayo dito kung naghahanap kayo ng mga affordable na shopping and restaurants. So pumasok kami sa isang parang shopping center kung saan makikita nyo rito yung mga famous and yung mga common na mga brands na meron na rin sa bansa nyo, like Pull&Bear, Sephora, at kung ano-ano pa. So dito kami actually for Pull&Bear. Pero thank you so much Pull&Bear kasi kung hindi dahil sa mapa mo, hindi namin makikita ang Opera at itong shopping center na to. Itong sentro ng kanilang komersyo kumbaga. Para sa aming mga dukha. Chares. Hanapin namin dito yung hinahanap namin. English eh. Saan? Ito yun. Ito. Ayun, galing na Merly. Talaga pang ano, pang translator talaga. By category. Men's fashion. Pull&Bear. Down. Underground. Sa baba nito. Baba lang nito. Let's go! Diba? Ang bongga dito, ang social, diba? Alam mo na, may mapa. Mapa! Kamustang sakit ng paa ko din? So another tip sa mga magta-travel dito sa Paris. So kung nanghinayang kayo sa €2 na ibabayad nyo sa mga CR, pumunta lang kayo sa Starbucks or maybe McDonald's. Sa McDonald's kailangan mo ng QR code, kailangan bumili. Sa Starbucks regardless, kung bibilin ka o hindi, pwede ka mag-CR dito. So bumili nga ako dito sa Starbucks din ng mug kasi nagkakalik ako ng mug ng Starbucks. Meron na ako ng Thailand, may UAE, and now meron na rin akong collection dito sa France. And also, isa pa sa maganda rito, bukod sa libre yung washroom nila or yung toilet nila, libre yung gamit, may libreng charger din sila. So pag feeling nyo, palobad ka na rin dahil nga malapit ito dun sa Glass Pyramid, punta na kayo dun sa pinakamalapit na Starbucks para mag-charge and mag-toilet break. So I think guys, that's it for today. So thank you for watching this vlog and I hope nag-enjoy kayo for today's video. And ilalagay ko na lang din dito yung mga clips kung ano yung mga makikita nyo sa loob ng museum na to para lang may idea kayo. So again, thank you for watching guys. Tanghalian na, so kakainin na namin yung binili namin doon sa cafeteria. Thank you, bye! Don't forget to like and subscribe. Follow for more. Thank you. See you. Ciao!